Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is July 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito sa may LTO Karuhatan, sa may S. Cristobal Street, Karuhatan, Valenzuela, at dadalhin ko natin yan sa may Jollibee Central Condominium, sa may the Jollibee San Miguel Avenue, San Antonio, Pasig. Ako po, katrapikan boy. Head east on Karuhatan Road, then in 300 meters, you will arrive at your destination. Bakit ito unang bato sa atin? So, grabe traffic ang pagdadaanan natin yan. Ay, nako. No choice tayo. Kailangan natin i-complete yan. Okay po, so, yan, disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government, o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik pa tayo mamaya. Unti, calm na po. In 200 meters, you will arrive at your destination. Dapat na nag-ano dito. Walang magkaka-traffic sila. Grabe pang ano. Nilang ano. You have arrived at your destination.
Head west on MacArthur Highway, then in 60 metres, turn left off the ramp towards E5, Caloocan. Continue for 700 metres, then merge left onto NLEX Harbour Link segment 10. In 300 metres, merge left onto NLEX Harbour Link segment 10. In 100 metres, merge left. Continue on NLEX Harbour Link segment 10 for 11 kilometres. Naabuso eh. Hindi ba? Yan o. Ang road na corporation po ay nilalagay sa national budget na mga alokasyon na magagamit lamang kung may sobrang pondo ang pamahalaan. Nandun din pala si dating Congressman Joey Salceda. Ekonomista po ito. Sabi niya kailangan ng appropriation para may pagkukutan ng pamahalaan sa mga biglaan pangailangan. Kaya lang ako dahil sa pangailangan iba pangangailangan ng bulsa yun ang pupunta sa katiwalian hindi anya ang mismo budget na masama kundi ang pagiging normal ng masamang gawain yun ba yung mga pinatutungkulan ni dating Congressman Salceda na masama ang gawain hindi yung may mga may power of the purse
sino may poder para sa pera ng taong bayan, mga kapuso? Hindi yung Kongreso. Ayun. Samantala, hindi na isumiti ni Solgen Darlene Bergarabe ang mga detalyadong dokumento kaugnay ng budget insertions na hinihingi po ng Korte Suprema dahil walang maibigay sa kanila ang Kongreso. Nakupat kaya walang maibigay. Pakinggan muna natin ito. At paliwanag natin pag walang maibigay. Kongreso at saka Senado ang hinihinga ng Supreme Court na mga dokumento. This is a very power of Congress, and that cannot be restricted. But it doesn't mean that the use of such power cannot be corrected, and that is why it is the power of the Honorable Court to correct abuses. I think there are enough safeguards in the Constitution that universe that we provide the controls. We're not in the best of times. We're trying as much as possible to grow the economy, to put in the general economic strategy in order to grow our revenues. And we cannot rely on the organic kulang po. Our country has many laws, many regulations, many issuances from the department, and if each person can just be honest and good public servant, I think, Your Honor, there will really be no problem. This is the directive of the court already. They want to know whether or not these documents exist or do not exist, or whether these documents exist but they don't want to give it to us because of their institutional concerns. Your Honor, based on our discussion, there are really no documents. Based on your discussion, but I want to hear it from the horse's mouth under oath. Ako po. Ayun. Si Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na yun sabi, this is already an order. Order na ng Korte Suprema. Oo. Dali nyo ang mga dokumento rito. Kung meron, kung wala, i-manifest nyo na wala kayong dokumento. Ha? Ang inyong tinatalakayan tungkol dyan sa program appropriation na yan. Saan? Doon sa PAICA, mga kapuso. Sino pa ito mga narinig natin? Solgen, Darlene Bergarabe, dating Senate President Franklin Colon, former Congressman Joey Salceda. O, anong ibibigay? Hindi maibibigay ng Solgen dahil walang maibigay ang Kongreso ng mga dokumento dun sa mga nangyari dyan sa PAICAP na yan. Bicameral Conference Committee, mga kapuso. Diyan nangyari yung mga insertion yung mga sinasabing insertion. Walang nakatago kahit isang dokumento. Pwede ba nakakaduda naman dyan? Meron kayong deliberation dyan tungkol sa budget. Tapos wala kayong tala, wala kayong record. Tapos, walang ebidensya. At dahil dito sabi ng Korte Suprema, magsumite ng formal na manifestation. Kung wala talaga, sino pa ang patunay na wala talaga kayong hawak na dokumento? At hinihingi po yan ng Korte Suprema, mga kapuso. Yan na, subaybayan natin yan. Yan. Alas 6:58 na po ng umaga, oras po natin sa buong Pilipinas. Balita na po sa ilang saglit. Dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Servisyo totoo. Prado sa Super Radio DCWB. DCWB, balita totoo. May paninindigan, matatag maaasahan. DCWB, Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio DCWB. Wala pa rin natalo, GMA Radio, ang numero 1 sa walang audio, bagal sa HEB Wilson Media Research, number 1 sa English Station, ang Super Radio DCWB, 594.
Senator, ay mamamatay dahil sa isang plane crash. Hypothetical ito. Now, ano ang bilang mo? 2/3 of 24 pa rin ba? Kahit na siyang namatay na? That's absurd. And then if you read the rules of impeachment of the Senate of the United States, then you will see that 2/3 of all present. So naninindigan ako na yung 2/3 ay hindi fixed number, kundi 2/3 ng lahat ng senador na nakipag-participate sa impeachment na bayan. Well said. Matawagan kita ulit pag yan ay uminit na naman ulit, tapos himayin natin yung iyong opinion, ha? Thank you, Father. We run out of time, but maraming salamat. It's always nice to catch up with you. Okay, Madam Alvin, good luck to you. Mabuhay ka. Si Father Rani Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law ng San Carlos University, Manila, na pumapupuking 7:02. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan ng galong at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising! Ano ba? Late na nga tayo. Radyo Duterte at kanyang pamilya na itinuturong mitya ng pagbabanta ng Vice-Presidente sa buhay ng Pangulo. Muling natalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Prosecution hindi isasalang o hindi na isasalang sa witness stand ng impeachment trial. Sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau. Vice President Sara Duterte ginit na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Senate Impeachment Court magsasagawa ng oral arguments ngayong araw sa issue naman ng ipinapasubida na kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manasseh Carpio. Dating Senate President Franklin Drilon iginit na hindi labag sa saligang batas ang program appropriations sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Korte Suprema. Motion ng prosekusyon para bawiin ang kasong graft laban naman kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Submitted for resolution sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta, fit o maayos ang pangatawan para iharap sa Sandigan Bayan ngayong araw? Batay sa medical examination ng Philippine General Hospital. Presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sumipa sa pinakamataas na antas sa loob po ng isang buwan. Kasunod ng muling pagsiklap ng gulo sa gitnang silangan. Presyo ng mga produktong petrolyo pinakakambang pumalo muli sa 90 peso level kada litro. Pumaloy biglaan at hindi may paliwanag na pagsipa ng singil sa kuryente pinaiimbestigahan sa Senado. Face-to-face classes sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban, Leyte. Muling sinuspinde dulot ng panibagong banta. Muli siya may person of interest na sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Super Balita sa Umaga, nationwide! Para hindi mo uli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon! Umina ang bagyong Josie at isa na lamang po itong low pressure area. Lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ay po sa pag-asa, walang anumang naging direktang epekto sa bansa ang namumong sama ng panahon. Samantala, umiiral naman ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Makararanas naman ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na may bulong pagulan, pagulog, pagkidlat, dulot ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! The Vice President on trial. Muling natalakay sa impeachment trial ang Operation Romanov na umano'y assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya. Ang Oplan Romanov ay itinuturing na mitya umano ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si dating NBI Cybercrime Chief Attorney Jeremy Lotto,
Ipinuto po ng depensa na ang pagbabanta ng Vice Presidente ay reaksyon lamang mula sa Operation Romanov na nagpagbabanta rin umano sa kanyang buhay. Sinabi naman ni Lotok na sinubukan nilang imbestigahan ang mga banta sa Vice Presidente at ang sinasabing Operation Romanov, pero hindi ito na-verify matapos tumanggi ang kampo ni Duterte na makipag-ugnayan sa NBI. Inimbitahan din ng NBI ang vlogger na si Princess Maui na nagbanggit ng Operation Romanov, ngunit hindi ito nagpakita. We try to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Ang House of Romanov ay pamilya ho ng huling emperador o Tsar ng Russia na pinatay ng mga revolusyonaryong Bolshevik noong 1918. Ayon po sa depensa, ang Operation Romanov ay isang plano para patayin ang pamilya Duterte. Ganun pa man, nagtataka si Senador Judge Rafi Tulfo dahil si Davao City Mayor Sebastian Duterte umano ang alam niyang unang gumamit sa katagang Romanov sa isang mensahe para ho sa Pangulo na siyang ikinala dito din ni Senator Judge Panfilo Lacson. Ang alam natin sa Romanov, a threat against the Sara. Yan ang impression ko since last week, ha? Yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita That's sa exactly my question, Attorney Loto. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, a threat pala sa First Family. First Family. Opo, Your Honor. Dinig po nila Senator Judge Panfilo Lacson at dating NBI Cybercrime Chief Division o Division Chief Attorney Jeremy Lotok. Sinabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na maghinay-hinay muna bago isiping nagbanta si Mayor Duterte sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. There's a thin line between a warning and a threat. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Dinig po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. The Vice President on trial. Hindi mababago ng ilang typographical error sa ilang dokumento na ipresenta ng prosekusyon ang katotohanan na binigkas ni Vice President Sara Duterte ang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan ang binigyang diin ng testigo ng prosekusyon na si dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. Sa tanong ng depensa kung posible ba ang ituring na pagdawaan sa due process ang mga naturang pagkakamali. Ang mga pagkakamali gaya ng maling depensa o maling spelling ay itinuturing na ng typographical error at wala itong epekto sa nilalaman ng dokumento. Ayon kay Lotok, wala rin itong anumang epekto sa pahayag ng Vice Presidente. The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, that the Vice President uttered those statements, na ang NBI mayroong findings, Vice President committed crime with great threats and inciting to sedition. Ipinunto rin ni Lotok na hindi pinawi ng Vice Presidente ang kanyang pagbabanta at patunay rito ang isa pang video na nakunan 3 araw matapos ang online press conference ng November 23, 2024. Sa naturang video, tila sinuguntahan pa ni Duterte ang kanyang pagbanta na sinambit sa naturang online press con kung saan siniwalat itong may kinontrata na siyang tao na papatay kina Pangulong Marcos kung siya ay ipapapatay. Sa nature ng utterances, may kinausap na huwag kang mag-alala. So, ibig sabihin, even before the questions was asked, may kinausap na ho ang Vice Presidente. There is intent to support of the Vice President. The Vice President is determined insofar as that statement is concerned. Ang tinig ni dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. Kasabay nito, muling pinigyang diin ni Lotok na hindi protektado ng freedom of speech. Malayang pamahayag ang pagbanta ni Duterte at itinuturing ng NBI na seryoso at totoo ang plano ng Vice Presidente. The Vice President on trial. Magkaiba ang turing ng NBI sa umunay banta sa buhay at pamilya ni Vice President Sara Duterte kumpara sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, ng Pinan at dating House Speaker. Sa pagpapatuloy po ng impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva si dating NBI Cybercrime Division Chief
batas ng atensyon ang ibinigay ng NBI sa umunay banda sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya at sa binitawang banda ng Vice Presidente. Maliwanag ni Lotto ang paren. Malinaw na nakita nila mismo ang binitiwang banda ng Vice Presidente habang maituturing ng aligasyon ang sinasabing banda sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Ito anyang dahilan kung bakit inimbitahan po nila ang Vice Presidente para makakuha ng karagdagang impormasyon na maaaring pagsimulan ng kanilang investigasyon. Magkaiba po siya yung grave threat na in-utter ng Vice President against the President. Apparent po siya yung nakita po natin sa video, nakikita natin yung video, nag-testify yung mga may personal value. So, malinaw ko na nag-exist yung utterances na yun that qualifies the crime of grave threats. Dito, sa threat ng Vice Presidente, wala ko kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming kamanan na mayroong threat against the life of Vice Presidente. Kasi nga, hindi sila nagbigay ng information, hindi ko nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light sa investigation namin. Well, hindi ko namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. Definitely under the law, ang FBI, the Court of Proprio undertaking investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming valid information. So, hindi ko pa mag-trigger yung investigation ko. Sinabi naman ni Lotok na tuloy-tuloy ang monitoring ng intelligence service ng NBI sa sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente at kanyang pamilya. I am sure, so far as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous po yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga link para masolidify yung information na yan. Pinig po ni dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. The Vice President on trial. Makailang ulit tinanong ng depensa si dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok kaugnay ng mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Matatanda ang binanggit ni Duterte sa online press conference noong November 2024 na nag-iikot sa buong bansa si Romualdez para mamahagi mo ng pera. Pero nag-check ang prosekusyon na pinanigan naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Do you know for sure if this statement by the Vice President or any part thereof happened in real life? Based on our investigation, yes. You're admitting that Martin Romualdez goes around the country to distribute money. I have to check now, Your Honor. Compound question. Your Honor, my question is the statements or any part thereof. Objection, I sustain. Witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. Ang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Mark Binluan ng depensa kay dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. Tinanong naman ni Binluan kung walang personal na nalalaman si Lotok sa iba pang mga sinabi ni Duterte sa online press conference. Wala rin ba itong personal na nalalaman na kumontrata nga ng asasin ng Vice Presidente. Kinita naman ni Lotok na base sa mga nakalap nilang video at ebidensya, malinaw na may kinontrata na asasin ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo. Unang ginang, dating House Speaker. If you have personal knowledge, based on this, that the Vice President really contracted an assassin. Or, sorry, a person. We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered, based on our investigation. Ang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Mike Binluan ng depensa kay dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. The Vice President on trial. Hindi na isasalang ng prosekusyon sa witness stand ng impeachment trial sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zalaika Lopez at Captain Belinda Bello na siyang Executive Director ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Sina Lopez at Bello ay na-schedule sana na humarap sa paglilitis ngayong linggo. Ay kay Attorney Lorna Kapunan, Private Counsel for the Prosecution, unnecessary. Hindi na kailangan, redundant na ang pagpapaharap ni Lopez at Bello sa impeachment trial. Sinabi ni Kapunan na marami nang napatunayan ang prosekusyon mula sa mga sinalang nilang testigo. Tulad po ni NBI Senior Agent John
Congressman Mark Galilong at dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotto. First, learn when to present and not to present the witness. And second, learn when to stop. And I think that should be our takeaway from this manifestation. We have decided from the evidence presented and from everything in consideration that we will not present these two witnesses. Ginig po ni Attorney Lorna Capunan, Private Counsel for the prosecution. Sa halip, si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang iaharap ng prosecution sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Lunes, July 20. The Vice President on trial. Magsasagawa ng oral arguments ng Senate Impeachment Court ngayong araw kaugnay ng ipinapasabina ng prosecution ng kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records nila Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manasseh Scalpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, pagdedebatihan ng prosecution at depensa kung dapat bang buksan ang selyadong kahon. Bibigyan ng magkabilang panig ng tig-15 minuto upang ihayag ang kanilang mga argumento at 10 minuto para sa tinatawag na rebuttal. Magsasagawa din ng caucus sa mga Senator Judge bago magdesisyon o pagdesisyonan kung bubuksan ba ang selyadong kahon o hindi. The Vice President on trial. Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na hindi suportado ng mga ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Duterte na hindi magiging makatotohanan ang anyay mga kwento o kwento lang sa pamamagitan po ng paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman. Mag-iimbento na may assassin at paglikha ng mga ebidensyang susuporta dito. Sa halip, sinisira lang anya ng mga ganitong hakbang ang integridad ng mga pampublikong institusyon, tinitibag ang tiwala ng taong bayan at sinasayang ang pampublikong pondo. Ibinuto pa ng pangalawang Pangulo na ang impeachment proceedings ay dapat nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang mga ebidensya at hindi sa mga espekulasyon, nawagawang kwento at mga hindi suportadong aligasyon. The Vice President on trial. Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Binara ni House Prosecutor Laila De Lima, Isa Ventalia Mali Isa. Ngayong naglalabasa na ang mga testimonya at mga ebidensya sa impeachment trial para bang magka-amnesia na. Ito ang tahanong sinabi ni House Prosecutor at Maumen Liberal Party's Representative Leila De Lima. Kaugnay ng bagong statement ni Vice President Sara Duterte na hindi umano suportado ng mga ebidensya ang impeachment laban sa kanya kasama ang aligasyong children. Ay kay De Lima, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ni Duterte na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Inulit pa niya ito at hindi niya itinanggi noon. Paalala rin si De Lima, 2 beses nang na-impeach ng Kamara si Duterte. Iis naman ni De Lima na nanatili ang panawagan nila sa Vice Presidente na umaras na siya sa pagiging sa Senado at sagutin ang mabibigat na aligasyon laban sa kanya, hindi yung nagmamaang maangat pa rin sa mga pinagsasabi. Ako si Isa Ventalia Mali, ng GMA sa Radyo DCWD, Balitang Totoo. The Vice President on trial. Prosecution panel, marami pang palakiharap na testigo sa di umanay pagbabanta ni VP Sara sa buhay po ni Pangulong Marcos at kanyang pamilya. Pinati na balita niya malaki ni Parvelo. Let's go! Super Radio! Hindi pa si NBI Director Melvin Matibag ang magiging huling testigo ng prosecution para sa paratang kay Vice President Sara Duterte na paglabag sa konstitusyon ng dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at sa magiging citing prosecution ng pag-uuslok ng pag-aalsa laban sa gobyerno. Ayon kay Attorney Reginald Tongkol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, batay sa trial brief ng kampo ng prosecution, marami pa silang balak iharap sa impeachment trial matapos ang pagpapatestigo kay Attorney Matibag sa Lunes. Kabilang dito ang isang miyembro ng pamilya na biktima ng muling mga pagbabanta ng Vice President, isang psychiatrist na hindi pinangalanan at ilang journalist. Kabilang din si Abby Andres, dating sheriff ng isang korte sa Davao City, na ilang beses sinapak ng Vice President nung mayor pa siya ng Davao City noong 2011. Matay pa rin sa trial brief ay kasama rin sa balak paharapin ang isang kinsuan ng Firearms and Explosives Office ng City National Police. Ang kyato ni Tungkol, isang trial date sa hiniling ng prosecution para sa pagharap ng mga testigo at ebidensya para sa pang-apat na articles of impeachment
impeachment laban sa vice-presidente tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at pamilya ng Pangulo. Makababawas na ito ang bansa ng prosecution na hindi na padektikuloy ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Atty. Zulaika Lopez at si Captain Philip Tabello, na Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Ako si Panalo ng Secretary Superadyo DCWD, Kitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Huwag kong masyadong magpapa-stress sa mga pangyayari po sa paligid, mga kapuso. Kasi magkasakit kayo dahil po sa stress. Napakahirap magkasakit po sa panahon. Naranasan ko ng sumubok dati na hindi ko po mahiya. Hindi ko naging maganda epekto sa aking dalawa. Kaya mula ho noon, right med na lang talaga. Ilang taon ko na po iniinom ang mga gamot po ng right med. At dito talaga gumagaan ang aking pakiramdam. Ngayon, ang aking laging nasa isip, kung ako pinipili ko ng gamot, kailangan niliyak sa akin. Kailangan yung right medicines. For Visa, BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Union Bank, Philippine National Bank, at Banco de Oro. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fees sa RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Isinailalim sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa Cavite. July 2, pinainom ng guro ng Pampolga ang 8 taong gulang na si Rex Mission Galero sa Yucon Terrace Elementary School, Ale. Pero, biglang nilagdag. At naging sunod ang seizure ng bata hanggang sa pumanaw dahil sa septic shock, bunsod ng infeksyon. Dahil sa pamilya Galero na managot ang mga sangkot sa insidente, kaya ipina-autopsy ang labi ng bata. Nauna nang nilinaw ng Department of Education na walang pagkakamali ang guro dahil tama ang dosage ng gamot na aprobado ng FDA. Bukod sa PNP at DepEd, nakatakda ring imbestigahan ng NBI ang insidente. Alas 7:27, rumisponde ang mga pulis at bomb threat sa 5 paralan sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Nakapost sa chat group ang banta sa Santa Lucia High School, Santa Lucia Elementary School 1, Santa Lucia Elementary School 2, Payumpon Elementary School at the Chef Foundation Academy. Nagpabalang Facebook account na may pangalang Ikaw Bahala at miyembro ng grupong tinatawag na GOG Cartel na pasasampukin ng mga paralan at papatayin ang lahat ng mga estudyante. Ginawang banta bilang pag-iganti sa sinasabing pamamahiya ng mga guro at kapwa estudyante. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis pero walang nakitang pampasabog o kahina-hinalang device. Kinagabihan, nagsorry at nagpadala ng panibagong mensahe ang Facebook account at iginit na hindi tutuloy ang pag-atake kung ititigil ang sinasabing pamamahiya sa mga estudyante. Tumutulong na ang Mimaropa Police Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang mga sangkot sa bomb threat. Sa Negros Oriental, patay ang Amerikanong marine biologist matapos pagbabarilin ng armadong grupong nanloob sa kanilang bahay sa Sibulan. Nanonood ng telebisyon ang biktimang si Dr. Kent Carpenter at live-in partner nito nang parsahang pumasok ng bahay ang 3 suspect. Binaril sa ulo sa Carpenter habang minolesta rin ng mga suspect ang kanyang kinakasama. Tinangay ng mga suspect ang pera, laptop at iba pang gamit ng biktima saka tumakas. Bumuo ng task group na mag-iimbestiga sa pagpatay kay Carpenter na may akta ng Sir, ihi muna ako dyan sa gasolinahan. Di ko na kaya. Island Passage bilang Puputok Center na. of Marine Shore Fish Biodiversity sa buong mundo. Alas 7:29 sa Tarlac City, arestado ang lalaking akyat bahay matapos makigamit ng banyo sa pinasok na bahay sa barangay San Vicente. Si R. Sa investigasyon, nakarinig ng ingay ang may-ari ng bahay mula sa banyo. Nang silipin, abay nakita po ang suspect na naliligo. Kaya nakisumbong sa barangay. Naabutan pa ang mga opisyal o ng mga opisyal Sandali lang, ng sir, barangay ang suspect habang naliligo. Kaya mabilis na na-aresto. Nainitan habang naglilimas ng gamit. Sabi niya parang it's hot. Boss, ang CR nyo? CR. After Thank you, thank you. sinasabing inakala ng suspect na walang tao sa bahay ay naisipang maligo muna
bago magnakaw. Talaga naman. Sa Zamboanga City, patay ang isang aso matapos parilin ng empleyado ng resort. Nakunan pa ng video habang ninakalagkat ng suspect ang patay na aso habang nakatali. Ano pa naman yan? Inamin ng supervisor ng resort na empleyado nila ang bumaril sa aso gamit ang airsoft. Airsoft fighter? Ano yun? Dali, nagpunta na. At posibleng maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Kirsten. Gainiel, good morning, Gainiel! Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Kasal na ang aktres sa City Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Nag-officiate sa kasal ng dalawa ang opisina ni Makati City Mayor Nancy Binay. Nag-post din ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea sa kanyang opisina. Sinasabing walang kasama si Bea sa kasal habang may isang kasama si Vincent. Matarundaang ikakasal sana ang dalawa sa Spain noong Mayo pero hindi natuloy dahil sa hindi pa tsak na dahilan. Congratulations, Bea, Vincent. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gail Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris. So bigla na lang silang pumunta doon o talagang nakaset up na yun matagal na? O hindi natin alam, Alvin, kung talaga nakaset up na pero ang sure tayo is lahat tayo nagulat. Oo nga, oo Nabigla nga. nalang kinasal si Bea kasi diba Akala natin naghiwalay, di ba? Parang naghiwalay. Sorry, Ang Alvin. akala natin nung una naghiwalay, hindi natuloy yung kasal, di ba? Oo. Yes, hindi yun. Lahat parang lahat sa Spain. Oo, yun, yung may Spain, oo. Talaga naman. Kapag Tapos talaga... biglang wala pala. Oo. Pero pagka talaga ang pag-ibig ang pumasok sa puso ni Numan, lalabagin ang lahat. At Ahamakin. Ahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Mapapasabi pa ng, oh my God! Sabi ko na. Pero ang tanong doon, Thank you, sir. prenup? I think yun ang pinagmulan nun, di ba? Yung issue ng prenup. Anong balita doon sa prenup, Gideon? Kagabi kasi, nag-post din ng video si OG Diaz. Actually, simula na nag-post si OG Diaz and nagsabi siya na kinasal lang natin dalawa. Pero based naman doon sa sinabi niya, hanggang ngayon wala pa rin namang sure kung talaga bang pinag-awayan nila yung prenup eh. Hindi naman nagsalita si Bea, hindi rin nagsalita si Vincent about it. So ngayon, hindi rin natin alam kung gaano katotoo yung issues about the prenup. Pero according kay OG Diaz doon, hindi naman daw problema kay Bea yan. Oo. Pero nung kasal, Kanila talaga. nung kasal ni Mayor Nancy Binay, dalawa lang sila nandun? As in, dalawa lang, walang partido yung lalaki, walang partido yung babae? Para may isa yatang According pa kay OG Diaz, meron lang kasama si Bea or yung mga naging witness ang doon sa kasal is yung mga may-ari may-ari or kasama niya sa Secosana bag. Meron kasing bag si Bea Alonzo yung bash. Ayun lang daw yung mga kasama. Nasaan yung parents nung dalawa? Hindi pumunta. Walang sinabi. Hindi ko sabagay, hindi mo ang witness si Mayor Binay na mismo. At siya lang mismo, nasa tayo Tao din naman siya, di ba? At saka sabi ng mga parents, hindi kami makapupunta. Busy kami sa pag-grocery. Mayor Nancy, yun sa TV na muna Mari Margas, Mari. Hindi na kami bigyan ng mga operasyon para masigurong maiwasan ang matinding pagbaha sa Malacca, Manila. Ito ang tiniyak ng Public Works Economic Team sa tulad ng pagdadalisasya ng panahon matapos ang pagdaan ng pagdadalisasya at pagkinalang dati ng isyon. Ito ayon sa galing ay dahil nakaranas na rin naman ng mga task force na nagdadala ng matinding lugar na bilang dito ang pag-aalis ng oras sa mga isero tulad ng Buwan, Maynila at iba pang mga lugar sa Metro Manila na bahagi ng Oplan kontrabaha sa iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang nagsagawa sa clearing operation sa MacArthur Highway sa Valenzuela City at Torrey Avenue sa Madaling City noong kasalsa na naman tagulan. Nakasanggay pa rin naman anya 24/7 ang maintenance crew ng DC sa City para sa pagod sa efekto ng panahon na yung pagsilan ang pagsimaliwan. Pip, o maayos ang makakatawag ni Senador Dante Marcoleta para iharap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Kasunod po yan ang isinagawang independent medical examination sa Senador na
ng Philippine General Hospital o PGH kahapon. Mula sa PNP General Hospital, dinala si Marcoleta sa PGH kahapon ng umaga para masuri. Una rito, inuutos po na Sandigan Bayan na isa-ilalim si Marcoleta sa medical examination sa ibang pasilidad matapos pong i-confine sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay PNP CIDG NCR Director Police Colonel John Kiagi, ayos po ang lagay na senador patay po sa impormasyong ibinahagi ng PGH. Sa ngayon ay iniintay na lamang ng pulisya ang formal na dokumento mula po sa ospital at maaari nang maiharap ngayong araw sa Sandigan Bayan si Marcoleta na naharap po sa kasong pandarambong kaugnay ng pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donations. Sumipa sa pinakamataas na taas sa loob ng isang buwan ang presyo ng crudo sa pagkaibigang pamilihan kasunod ng muling pagsiklab ng gulo sa gitnang silangan. Sa ngayon, naglalaro sa $80 hanggang $86 ang presyo ng crudo kada bariles. Ayon sa isang eksperto na nakapanayam ng Reuters, kung magpapatuloy ang sigalot ay posibleng umabot ng hanggang $90 ang presyo ng crudo kada bariles. Kamakailan muling iniutos ni US President Donald Trump ang pagharang sa sale of Hormuz habang hindi na niya tinuloy ang mungkahing barigilang 20% sa mga daraan sa lagusan at papalitan lang ito ng paubuhunan ng iba't ibang Gulf states. Pinangangamba ang bumado muli sa 90 peso level ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo dahil sa muling pagsiklab ng gulo dyan sa gitnang silangan. Ay kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, asahan ang muling pagtaas ng presyo ng langis mula sa kasalukuyang presyo na 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro. Samantala, umaaray naman ang mga tsuper ang pampasero jeep sa panibagong oil price hike kahapon ay po sa isang grupo ng transportasyon, posibleng umabot na lang sa 200 piso hanggang 300 piso ang maiuwing kita ng mga tsuper. Depende yan sa ruta. Pinaimbisigahan na sa Senado ang malakihang pagtaas ng sigil sa kuryente. Kasunod dito ng pagdagsa ng reklamo sa manoy bigla't hindi maipaliwanag na pagtaas ng sigil sa kuryente, partikular ng pinakamalaking electric distribution utility na Meralco. Sa Resolution number 511 ni Senator Panfilo Lacson, tinukoy ang reklamo ng mga consumers sa manoy irregularidad o pagkakamali sa pagpasa ng metro at ang patuloy na pagkakamali sa mga consumer nang nawawalang kita ng Meralco at iba pang power distributor ng walang o ng dahil sa tampering ng metro, illegal connection at paggamit ng jumper. Ipinunto ni Lacson na sa buong timog silangang Asia, kabilang ang Pilipinas, na may pinakamataas na residential electricity rate kung saan naguguna ang Singapore at sinunta ng Pilipinas. Samantala, ang Department of Energy, DOE, suportado ang investigasyon sa mataas na singil sa kuryente. Sabi natin na balita ang mula kay Mau de la Cruz. Mau, pasok! So, portando sa Department of Energy ang sabi mga legislative inquiry o investigasyon sa mga reklamo may kinalaman sa maling labis na taas ng sigil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makatutulungan nato ng investigasyon upang matiyak na sumusunod ang mga distribution utility at iba pang stakeholders sa industriya ng kuryente sa umiiran ng mga polisiya at regulasyon. Dagdag pa ng kalihim mag-iintinili nitong pagkakaloon para sa DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na muli suriin ang kasalukuyang regulatory framework at tupuhin ang mga kinakailang pagbabago sa mga polisiya at regulasyon upang higit pang na maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer ng kuryente. O sa rito, pinaimbisigahan sa Senado ang malaking pagtaas ng sigil sa kuryente. Nasunod nito na paglamitaw ng reklamo o kung sumaling bigla at hindi may maliwanag na pagtaas ng sigil sa kuryente, partikular ng pinakamalaking electric distribution utility na Meralco. Ako si Pao de la Cruz at Ibay Maradyo si DWD, Alitas Tulo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso natin at tayo po ay magpapaalala uli dahil sa ating panahon na ganito. Yan, siya na buwan-buwan, ulit-ulit at isa naman ay maalinsangan. Yung ganyang klase po ng panahon ang nakaka-apekto po sa ating kalusugan, sa pakiramdam natin mga kapuso, at madali tayong tamaan ng sakit pa ganyan kung mahina ang ating immune system. Kaya importante po na yung ating immune system mga kapuso ay palalakasin po natin. At meron kaming pinapangkin sa inyo, palagi tuwing umaga mga kapuso, kung ano po makatutulong dyan. Ito na po yun, Immunomax food supplement mga kapuso. Ito pong Immunomax, gawa po sa Siam Flucan at mula pa sa Switzerland. Pwede po ito sa mga adult, pwede po ito
sa mga bata, yun yung adult. Yung para sa adult mga kapuso, ito na po yun. Yan. Mga maliit na pakete na naglalaman po naman ng capsule. Capsule for adults, Immunamax Food Supplement, yung Buresol. Mga kapuso, yun po yung 40 variant ng capsule for adults, Immunamax Food Supplement. Mga kapuso, ito po yung para sa mga bata. Yan. Ito naman yung mga matatangkap na mga paketing kulay orange at saka kulay asul. Alaman po nito yung botelya. Yung botelya, ang laman doon, yun na po yun. Yung syrup for kids. Yan. Syrup for kids. Yung 40 variant, ito yung nakasilid dito sa kulay asul na ito. 40 variant, syrup for kids, Immunamax Food Supplement. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito, mga kapuso, yan po ang magandang balita atin po sa inyo na Immunamax. At ang mahalagang paalala po, ang Immunamax at Immunamax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:40, radyo na, TV pa! Kabala na fake news. Dapat totoo. DZBB, Balitang Totoo! I have body pain. Pwedeng flu. Pag bioflu, dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan, bioflu. Kaya ano bang sintomas ng flu? Unilev quality yan. Phenylephrine HCl or phenamine alkane paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo. Mga kapuso at Yung mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita or sibilidad. Yellow del Radio Joel Reyes Gomez at Rowena Salvacion sa Super Radio DZBB at WTV. wala pa rin tatalo. GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGP Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming maglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay MS 97.1. GMA Radio forever number 1. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, nationwide. Supply at presyo ng mga isda sa Jensan Fishport apektado dahil sa masamang panahon. Boristo, June Pantamon. Super Radio Jensan, Boristo. Super Radio. Apektado na masamang. Balikan natin si Boristo. Samantala, ito muna, Marvelo, si John Bote ng Super Radio Cebu pagsasagawa ng medical mission. Yan sa Cebu, plano i-regulate ng Provincial Board. John, pasok! Super Radio. Yes, Joel, gusto ng Cebu Provincial Board na i-regulate ang pagsasagawa ng medical mission sa lalawigan. Sa kanilang regular session, ipinatawag ng Sangguniang Panlalawigan na mga opisyal o kinatawan mula sa mga hospital at health professional organization pagtarakay ang naturang hakbang. Ayon kay board member Stanley Caminero na layunin nito na maprotektahan ang mga pasyente at medical teams sa isasagawang medical missions at upang masiguro na mga lisensyadong health professionals lang ang sasagawa nito. Magtatakda din sila ng standards upang maiwasan ang mga insidente. Iis naman ng Cebu Medical Society
PID na nasalukuyan, may mga pamantayan na silang sinusuot mula sa Department of Health, PhilHealth at Universal Healthcare Act. Ako, si John Keith Bode ng GMA Super Radio Cebu, nag-uulat para sa GMA Super Radio DWD, Balitang Totoo. Muling sinuspende ang face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City Leyte dulot ng panibagong banta. Matatandaan sa naturang paaralan na ganapag walang haras na pamaring ng 2 minor de edad ay kinasabi ng 3 estudyante. Atay sa investigasyon ng Tacloban City Police, nakatanggap ang isang guro ng mga screenshot mula sa isang estudyante kahapon. Naglalaman umano ito ng mga banta kabilang ang umano'y planong pagpapasabog sa paaralan. Target umano ng karahasan ng mga grade 7 at grade 8 student at may binanggit pang pangalan na kanila umanong target. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Regional Anti-Cybercrime Unit para matukoy at ma-validate ang naturang banta. Mali naman kinuntinan ng Department of Education ang banta at nanawagan silang itigil na ang mga ganitong pagbanta ng karahasan sa mga paaralan. Meron ng person of interest ang pulisya sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Edward Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Ganun po man, hindi pa masabi ng mga otoridad kung kabilang po ito sa 3 suspect na pumasok po sa bahay ng biktima o kung ito mismo ang nagplano ho ng krimen. Ay kay Police Colonel Allen Rayco, tagapagsalita ng PNP, iniimbestigahan po ng binuong Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulo kasama po ang robbery at kung may kinalaman pa sa trabaho po ng biktima ang motibo po sa krimen. Batay sa investigasyon, nanonood ng TV ang biktima ng persahang pumasok sa kanilang bahay ang 3 lalaking nakabonet. Bandang alas 11 ng gabi noong July 12, agad pinaril sa ulo ang biktima habang ang Pilipinang kanyang kinakasama iginapos at umano'y ginahasa. Si Carpenter ang tao ng scientific paper noong February 5 na nagteknara po sa Verde Island Passage bilang sample marine shore fish biodiversity sa buong mundo. Ang Verde Island Passage ay mahalagang ipot sa karagatan ng nasamasaklaw po sa Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Si Moristo Jun Bandamon, balikan natin ang kanyang balita. Jun, pasok! Apektado ng masamang panahon ang supply ng mga produktong isla na binagsak sa General Assembly of Import Complex itong mga nakarang araw dahilan upang sumipa ang presyo nito. Ayon sa mga vendors sa Kapangiti lamang balik ang pumalahon sa ngayong linggo. Mayroon din naman ang supply mula sa suppliers o mga maliliit na mga isla na kanilang ibinibigay mula sa 250 pesos hanggang 300 pesos kada kilo. Dagdag nila may pinasa. Ingat ko po yung ano. Sige po, ingat po sir. God bless po. Magbabalagsan na may samahalan ang mga ito. Ako, sige po. Nagmula, sa Ginang, Totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Usap-usap tayo, mga kapuso. Yan, ang food supplement, ang pag-uusapan uli natin ngayong umaga na ito para sa mga kids. Kaya naman, mga mami, ang mga magulang ay palaging binabanggit nila ito. Buti na lang ang tangkat ko. Hanggang ngayon, yan po ang pili ng mga mami para sa kanilang mga kids. At syempre naman, buti na lang talaga at sa mga panahon na ito, kasama na po natin itong Cherryfer syrup na may CGM para sa mga kids, mga kapuso. Tumutulong po sa proper growth and development ng mga chikiting, proper diet and exercise. Meron po itong lysine, meron itong taurine at saka mga essential vitamins. At napakalinaw po na mensahe, palagi namin itinutulong sa inyo mga kapuso para nare-remind kayo. I is mine. Cherryfer 40. Yan po ang natutunan. Ang ibig sabihin po nitong itong layunin ng Cherryfer na may CGF pa, no? Sa bawat compliment site nila, syempre si Mami, proud yan eh. Proud na proud si Mami at palagi niya tinuturo at sinasabi na yung anak ko na yan, laking Cherryfer yan. Ayan, sinadrag na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng video sa ating susunod na mission. Paalam po.